Ang maliit at payat na lalaking Pilipino na pinagtawanan ng babaeng sundalo mula sa US Special Forces. Kung makakakita ka ng isang tahimik na lalaking taga-silangan na nakaupo sa gitna ng malalaki at matitipunong mga sundalong kanluranin, malamang na ito ang iisipin mo. Mukhang kailangan niya ng magtatanggol sa kanya. Ganoon din ang inisip ng bida sa ating kwento ngayon. Siya, isang dating miyembro ng US Special Forces at kinikilalang simbolo ng isang matigas na babae, ay nakatakdang makipagkilala sa isang lalaking Pilipino na inirekomenda ng kanyang ina. Ang una niyang impresyon ay ganoon nga, cute siya, pero mukhang kailangan ko siyang protektahan. Ngunit isang araw, isang pangyayari na naganap sa loob lamang ng ilang segundo sa kanyang harapan ang ganap na bumago sa lahat ng kanyang akala. Sa isang kilos na ipinamalas ng lalaki, napahinto ang kanyang paghinga at sa sandaling iyon, napagtanto niya, ang tunay na lakas ay nananahan ng tahimik at nakatago. Ano nga ba ang natuklasan niyang pagkatao ng lalaking Pilipino? Pakinggan natin ngayon ang kanyang kamangha-manghang kwento. Fort Magsaysay, Nueva Ecija, Pilipinas. 5:30 ng umaga. Si Captain Amanda Williams, kilala sa kanyang mahigpit na disiplina at kahinahunan, ay muling naungusan ang kanyang mga kasamahang lalaki sa pagtatapos ng kanilang physical training. Ang kanyang buhok na blonde ay maayos na nakatali at ang karismang nagmumula sa kanyang maskuladong pangangatawan ay lumilikha ng isang aurang hindi basta-basta malapitan ng sinuman. Captain Williams, nakabasag na naman kayo ng record, sabi ng isang kasamahan niyang opisyal, puno ng paghanga. Ngunit malamig lamang na tumango si Amanda. Pag-ibig, kasal wala sa kanyang bokabularyo ang mga salitang iyon. Ang baril at pakikipaglaban ang kanyang buong mundo. Ngunit, mapaglaro ang tadhana. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Amanda, ang naghihintay sa kanya ay ang walang katapusang pangungulit ng kanyang inang si Margaret. Amanda anak, hanggang kailan ka ba mag-isang ganyan? Magtre-30 ka na, wala ka pa ring ni isang nobyo. Ma, sundalo ako. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako interesado sa mga ganyang bagay. Pero hindi naman ibig sabihin niya na mamumuhay kang mag-isa habang buhay. May ipapakilala ako sa iyong mabait na tao. Taga-Pilipinas siya at napakabuting binata. Napabuntong hininga na lamang si Amanda sa kanyang isipan. Isang lalaking Pilipino, karamihan sa mga lalaking Asyano ay mukhang mahiyain at mahina. Paanong magiging katapat ng isang veterano sa labanan na tulad niya? Ngunit dahil sa pamimilit ng ina, pumayag na rin siyang makipag-video call para sa getting to know stage. Nang lumitaw sa screen ng computer ang mukha ni Jose Santos, hindi napigilan ni Amanda ang bahagyang pagkadismaya. Mas matangkad pa yata siya dito, payat, at mukhang napakatahimik. Pumasok sa isip niya ang tanong na, ito ba ang taong kayang magprotekta sa akin? Hello Miss Amanda, ako po si Jose Santos, magalang na bati ni Jose. Formal lamang na tumugon si Amanda. Pagkatapos ng tawag, sinabi niya ng diretso sa kanyang ina. Ma, hindi ko siya tipo. Masyado siyang mukhang mahina. Ngunit hindi sumuko si Margaret. Amanda, huwag mong husgahan ang tao base sa itsura. Napakabuting tao ng binatang iyon. Kapag na-assign ka sa Pilipinas, sana bigyan mo siya ng pagkakataong makilala. At tila itinakda ng tadhana, makalipas ang ilang linggo, inatasan si Amanda na magtungo sa Pilipinas upang mag-obserba sa balikatan ang joint military exercise ng US at Pilipinas. Bagamat labag sa kanyang loob, tinupad niya ang hiling ng ina at nakipagkasundong makipagkita kay Jose na may tanging hangarin na matapos na ito kaagad. Hindi niya alam na ang pagkikitang ito ang babago sa takbo ng kanyang buong buhay. Pagdating ni Amanda sa Ninoy Aquino International Airport, mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam. Mahirap na ngang masanay sa maalinsangang klima at kakaibang kultura ng Pilipinas, dagdag pa ang bigat ng paglalaan ng oras para makipagkita kay Jose. Ngunit pangako ay pangako. Sa isang tahimik na restaurant sa Bonifacio Global City, muling nagkita sina Amanda at Jose. At sa pagkakataong ito, nagulat si Amanda. Mas maayos at magalang ang itsura ni Jose sa personal kaysa sa nakita niya sa video call. Simple ang kanyang mukha, nakasuot ng malinis na polo, at higit sa lahat, perpekto ang kanyang pagsasalita ng Ingles. Miss Amanda, salamat sa pagpunta mo mula sa malayo. Hindi ko alam kung magugustuhan mo, pero masarap talaga ang kare-kare dito, sabi ni Jose na may mahinahong ngiti. Lihim na naguluhan si Amanda. Hindi ito ang inaasahan niyang awkward na lalaki, kundi isang natural at maalalahaning tao. Habang kumakain, magiliw na ipinaliwanag ni Jose ang tungkol sa kulturang Pilipino at nagpakita ng tunay na interes sa buhay militar ni Amanda.
Narinig ko pong galing kayo sa Special Forces. Grabe, kahanga-hanga po. May karanasan din po ako sa militar, pero saludo po talaga ako sa Special Forces ng Amerika. May sinseridad sa mga salita ni Jose. Mukhang mas okay siya kaysa sa inaasahan ko, naisip ni Amanda. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang bahagyang gumuho ang pader na itinayo niya sa kanyang puso. Ngunit mayroon pa ring duda sa isang sulok ng kanyang isipan. Mabait nga siya, pero kaya niya kaya akong ipagtanggol sa totoong panganib? Pagkatapos kumain, naglakad-lakad sila sa makasaysayang Intramuros. Napakaganda ng lugar sa paglubog ng araw at natural na nagpatuloy ang kanilang kuwentuhan. Hindi gaanong nagkuwento si Jose tungkol sa kanyang trabaho, ngunit taimtim siyang nakinig sa mga kwento ni Amanda tungkol sa kanyang buhay militar at pamilya. Ano po ang unang impresyon ninyo sa Pilipinas? Tanong ni Jose. Mas maganda kaysa sa inaasahan ko, lalo na. Napahinto si Amanda. Muntik na niyang sabihing, lalo na ikaw. At sa sandaling iyon, habang nagsisimulang dumilim sa mga kalsada ng Intramuros, biglang lumitaw ang 3 o 4 na lalaki. Mukhang mga lasing, nilapitan nila si Amanda at bastos na nagsalita. Wow, Miss Ganda, Amerikana, tara inom tayo. Agad na naging alerto si Amanda. Bilang isang Special Forces operator, handa siyang suriin ang sitwasyon at tumugon. Ngunit gusto rin niyang makita ang reaksyon ni Jose. Ano kaya ang gagawin ng lalaking ito? Ngunit si Jose ay nanatiling kalmado. Humakbang lamang siya sa harap ni Amanda at sinabi sa mahinahong boses, "Pasensya na mga boss, paalis na po kami." "Ano ka mo? Sino ka ba ha, payatot?" Sigaw ng isa sa mga lasing at marahas na hinawakan ang balikat ni Jose. At iyon na ang sandali. Ang sandaling ganap na babago sa tadhana ni Amanda. Ang nangyari sa sumunod na iglap ay isang imaheng hindi malilimutan ni Amanda habang buhay. Biglang nagbago ang anyo ni Jose. Nawala ang kanyang mahinahon at mabait na ekspresyon at napalitan ito ng isang malamig at matalas na tingin na parang pag-aari ng ibang tao. Uulitin ko po, ng isang beses pa, paalis na kami. May kakaibang bigat at autoridad ang boses ni Jose. Ngunit binaliwala ito ng mga lasing at lalo pang naging agresibo. Nang tangkaing abutin ng isa sa kanila si Amanda, kumilos si Jose. 10 segundo, eksaktong 10 segundo. Ang unang lalaki ay binalibag ang pulsuhan at napaluhod sa sahig. Ang pangalawa ay tinamaan sa batok at nawalan ng malay. Ang pangatlong lalaki ay sumugod mula sa likuran, ngunit hindi man lang lumingon si Jose at siniko ito ng eksakto sa sikmura. Ang huli ay sinubukang tumakas, ngunit isang sipa mula kay Jose ang tumama sa kanyang binti at bumagsak siya sa kinatatayuan. Lahat ay napakabilis at napakapresiso, halos walang ingay, walang nasayang na kilos, para itong isang sayaw ng isang martial artist na sinanay. Sa loob ng mahabang panahon maganda ngunit nakamamatay. Natulala si Amanda. Bilang isang miyembro ng Special Forces, alam niya ang iba't ibang uri ng combat techniques, ngunit ang nasaksihan niya ay nasa ibang antas. Bilis, katumpakan, kahusayan, perpekto sa lahat ng aspeto. "Okay ka lang ba?" tanong ni Jose, na bumalik na sa kanyang dating mahinahong ekspresyon na para bang walang nangyari. "Sino ka ba talaga?" nanginginig na tanong ni Amanda. Nag-atubili ng kaunti si Jose bago sumagot ng mahina, "Medyo matagal lang ako sa serbisyo militar." Ngunit sigurado si Amanda, ang ganoong klaseng galing ay hindi nakukuha sa medyo matagal na serbisyo. Ito ay isang highly advanced na combat skill na hindi maihahambing sa training na natanggap niya sa Special Forces. Pauwi, gulong-gulo ang isip ni Amanda. Ang lalaking inakala niyang mahina ay isa palang mandirigma na mas malakas pa kaysa sa kanya. At kasabay nito, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang umusbong, kapanatagan, tiwala o marahil pagkausisa. "Jose, may gusto talaga akong itanong. Saan mo natutunan ang mga iyon?" muling tanong ni Amanda. Tumingin si Jose sa tanawin ng gabi at nanahimik sandali. Sa wakas, nagsalita siya, "Sa Special Forces, medyo espesyal na unit lang. Pero ngayon, ordinaryong empleyado na lang ako." Sa sandaling iyon, naunawaan ni Amanda. May lihim ang lalaking ito na hindi niya alam. At ang lihim na iyon ay sapat na kamangha-mangha para ganap na baguhin ang lahat ng kanyang paunang akala. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magkaroon ng tunay na interes sa lalaking Pilipino, hindi sa taong nagngangalang Jose Santos. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Amanda. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang perpektong mga kilos ni Jose sa pakikipaglaban. Kahit siya, na isang Special Forces operator, ay hindi kayang magpabagsak ng maraming tao sa ganoong kalinis na paraan.
Anong klaseng unit ang magtuturo ng ganoong klaseng kakayahan? Ang mga galaw ni Jose ay parang isang obra maestra na pinakinis sa loob ng maraming taon. Ito ay tumpak ngunit maganda at higit sa lahat, nakakamangha ang kakayahang perpektong in-neutralize ang kalaban nang hindi nagdudulot ng hindi kinakailangang pinsala. Kinabukasan, kinontak ni Amanda si Jose. Gusto niyang malaman pa ang higit. Jose, maraming salamat sa nangyari kagabi. Kung may oras ka, may gusto sana akong itanong. Siyempre. Saan tayo magkita? Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Nagpasya si Amanda na huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Jose, sa anong unit ka talaga nanggaling? Ang mga teknik na nakita ko kagabi ay hindi pangkaraniwan. Nag-alinlangan sandali si Jose bago dahan-dahang nagsalita. Sa Light Reaction Regiment. Nanlaki ang mga mata ni Amanda. Ang Light Reaction Regiment, LRR, ng Philippine Army, ang pinaka-elite na counter-terrorism unit ng bansa at ang pangalan nito ay kilala kahit sa loob ng militar ng US. Ito ay isang unit na hinahangaan dahil sa kanilang pambihirang kakayahan sa mga joint training kasama ang mga special forces ng iba't ibang bansa. Sa LRR, talaga? Totoo ba yan? May halong hindi paniniwala sa boses ni Amanda. Oo, 10 taon din ako roon, pero retirado na ako at namumuhay ng normal ngayon. Teka, kung ganoon, baka naging instructor ka rin? Tumango si Jose. Ilang taon din akong nagturo sa mga bagong recruit. At paminsan-minsan, nagbibigay din ako ng lecture sa ibang unit o sa mga international exchange program. Biglang nagkaroon ng interes si Amanda. Siya mismo ay laging naghahangad na mapabuti ang kanyang mga kasanayan at ngayon ay may ganitong pagkakataon. Isang dating instructor ng LRR, ito ay isang pagkakataong hindi niya maaaring palampasin. Kung ganoon, kung okay lang sa'yo, pwede mo ba akong turuan? Gusto ko ring matuto. Mukhang naguluhan si Jose. Pero Amanda, may sapat ka nang galing. Ano pa ba ang maituturo ko sa'yo? Hindi, sa nakita ko lang kagabi. Alam kong napakarami ko pang hindi alam. Pakiusap. Sa huli, pumayag si Jose sa masugid na pakiusap ni Amanda. Nagkasundo silang magsanay ng pribado sa isang tahimik na gym sa labas ng Maynila. Sa unang araw ng kanilang pagsasanay, tuluyang humanga si Amanda. Ang paraan ng pagtuturo ni Jose ay ibang-iba sa mga natutunan niya sa US military. Mga teknik na nagpapataas ng kahusayan habang iniiwasan ang hindi kinakailangang pagod, kung paano gamitin ang lakas ng kalaban laban sa kanila, at kung paano makamit ang pinakamalaking epekto sa pinakamaliit na kilos lahat ay bago para sa kanya. Wow, may ganito palang teknik, sabi ni Amanda, puno ng paghanga. Magaling ang training ng US Special Forces, pero nagiging mas epektibo ito kapag isinama ang pilosopiya ng martial arts ng silangan, tulad ng arnis. Hindi lang puro lakas ang labanan, mahalagang maunawaan ang kalaban at basahin ang daloy ng sitwasyon, paliwanag ni Jose. Ang mga paliwanag ni Jose ay higit pa sa teknikal, ito ay pilosopikal. Ang paraan ng paggalang sa kalaban habang pinoprotektahan ang sarili at ang paggamit ng mabisang paraan para supilin ang banta habang pinapaliit ang karahasan, lahat ng ito ay isang bagong pagkamulat para kay Amanda. Pagkatapos ng training, natural na napunta ang kanilang usapan sa mga personal na bagay. Ang pagiging mapagkumbaba ni Jose at ang lalim ng kanyang pilosopiya ay bago at kaakit-akit para kay Amanda. Malakas ngunit mahinahon, may tiwala sa sarili ngunit hindi mayabang. Sa unang pagkakataon, tunay na nagkaroon ng interes si Amanda kay Jose. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Amanda. Isang emergency call mula sa intelligence unit ng US military. Captain Williams, bumalik ka agad sa base. May mahalaga tayong pag-uusapan. Naging seryoso ang mukha ni Amanda pagkatapos ng tawag. May kakaiba siyang naramdaman. Ano kaya ang nangyari? Sa opisina ng intelligence sa loob ng US Embassy, naghihintay si Colonel Peterson na may malamig na ekspresyon. Isang veterano na may higit sa 20 taong karanasan sa military intelligence at may talas ang kanyang mga mata. Iba ang kapaligiran sa opisina kaysa dati. Maraming intelligence analyst ang abala sa kanilang mga computer at ang pader ay puno ng mga litrato at dokumento. Captain Williams, maupo ka. Mas malamig pa kaysa dati ang boses ng koronel. Kinakabahang naupo si Amanda. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, ngunit may kutob siyang may kinalaman ito sa kanya. Kapitan, i-report mo kung sino ang mga nakasalamuha mo nitong mga nakaraang araw, matalas na tanong ng koronel. Paumanhin, sir.
Pero kailangan ko po bang i-report kahit ang mga personal na pakikipagkita? Naguguluhang tanong ni Amanda. May impormasyon kaming nakikipagkita ka sa isang Jose Santos. Inilatag ni Colonel Peterson ang isang folder. Sa loob nito ay may mga litrato ni na Amanda at Jose habang nag-uusap sa coffee shop, nagsasanay sa gym at naglalakad sa Intramuros. Natigilan si Amanda. Kailan pa siya sinimulang bantayan? Colonel, hindi po ba ito isang paglabag sa aking privacy? Personal ko lang po siyang nakilala. Personal na pakikipagkita, sarkastikong sabi ng koronel. Sa tingin mo ba ay personal lang ang pakikipagkita sa isang dating instructor ng Light Reaction Regiment? Muling nagulat si Amanda. Alam na pala nila ang pagkatao ni Jose. Hindi niya akalain na ganito kabilis ang intelligence gathering ng US military. Ano ang alam mo tungkol sa lalaking iyon? Muling tanong ng koronel. Wala po masyado. Nagsabi lang po siyang dati siyang sundalo. Nagsinungaling si Amanda. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang protektahan si Jose, pero ayaw niyang ilahad ang lahat tungkol dito. Williams, huwag kang magsinungaling. Kumpirmado rin naming nagsanay ka ng combat techniques sa kanya. Ipinakita ni Colonel Peterson ang isa pang litrato kung saan tinuturuan siya ni Jose sa gym. Nataranta si Amanda ngunit sumagot ng mahinahon. Opo, nagpaturo po ako sa kanya. Ano po ang problema roon? Ang problema, si Jose Santos ay hindi lang isang dating sundalo. Itinuro ng koronel ang screen ng computer. Nakadisplay doon ang detalyadong profile ni Jose. Isang taong ilang beses nang kasama sa mga classified operations ng gobyerno ng Pilipinas at may mataas na posibilidad na nagsasagawa pa rin ng mga hindi opisyal na misyon. Naguluhan ang isip ni Amanda. Ganoong tao pala si Jose. Ngunit ano ang tungkol sa kanyang sinseridad na naramdaman niya, ang kanyang pagiging maalalahanin at mapagkumbaba, lahat ba iyon ay kasinungalingan? Colonel, kahit na ganoon pa man, nakilala ko lang siya sa personal na kapasidad ng walang alam. At iyan mismo ang problema, sabi ng koronel habang tumatayo. Mula ngayon, kailangan mong kumuha ng impormasyon mula sa kanya. Ang kanyang kasalukuyang misyon, ang relasyon niya sa Armed Forces of the Philippines, at lahat ng dapat naming malaman. Colonel, ibig sabihin po ba ay gagamitin ko ang personal naming relasyon? Tutol ni Amanda. Ito ay lubhang hindi makatarungan. Captain Williams, isa kang opisyal ng US Army. Alam mo dapat na mas nangingibabaw ang interes ng bansa kaysa sa personal na damdamin. May bahid ng pagbabanta sa boses ng koronel. Kung tatanggi ka, maaaring magkaroon ng problema ang iyong military career. Nalagay si Amanda sa isang mahirap na sitwasyon. Sa isang banda, mayroon siyang tungkulin bilang sundalo. Sa kabilang banda, nagsisimula na siyang magkaroon ng personal na damdamin para kay Jose. Alin ang kanyang pipiliin? Ilang araw ang lumipas, muling nakipagkita si Amanda kay Jose na may mabigat na kalooban. Nagtatalo sa kanyang isipan ang tungkulin bilang sundalo na sundin ang utos at ang kanyang personal na damdamin para kay Jose. Ngunit sa ngayon, nagpasya siyang kumilos na parang normal. Amanda, subukan natin ang ibang training ngayon, masayang sabi ni Jose. Anong klaseng training? Isang simulation na base sa totoong sitwasyon. Ito ang paraan ng pagsasanay na ginagamit talaga sa LRR. Ang training ng araw na iyon ay puno ng sorpresa. Ang mga taktikang ipinakita ni Jose ay nasa ibang antas kumpara sa mga natutunan ni Amanda sa US military. Ito ay tumpak, mahusay, at nagpapatalas ng situational awareness at mabilis na pagdedesisyon. Grabe, ang galing. Saan ba natututunan ang mga ganitong bagay? Tanong ni Amanda. Ito na ang pagkakataon niyang kumuha ng impormasyon. Sa LRR, hindi lang combat techniques ang pinag-aaralan namin. Sinanay kami sa psychological warfare, information gathering, infiltration, at iba pang larangan, paliwanag ni Jose. Ganoon pa rin ba ang trabaho mo ngayon? Maingat na tanong ni Amanda. Nag-atubili sandali si Jose bago sumagot. Ngayon, sibilyan na ako, pero paminsan-minsan, nagsisilbi akong consultant. Sakto namang tumunog ang telepono ni Jose. Naging seryoso ang kanyang mukha habang sinasagot ito. Sige, naintindihan ko. Papunta na ako diyan. Pagkababa ng telepono, tumingin si Jose kay Amanda. Pasensya na, may bigla ang lakad. May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Amanda. Medyo komplikadong ipaliwanag, sabi ni Jose. Bukas, may balikatan exercise at naatasan akong mag-obserba. Kung interesado ka, gusto mo bang sumama? Napalunok si Amanda. Balikatan exercise? At si Jose ang mag-oobserba? Talaga? Pwede akong sumama? Oo naman, bilang opisyal ng US military. Siyempre pwede ka. Mas malugod ka pang ang tatanggapin. Kinabukasan,
Pagdating ni Amanda sa isang kampo militar sa Rizal, namangha siya sa kapaligiran. Nagtipon ang mga elite units ng AFP at US military at naroon din ang mga matataas na opisyal mula sa magkabilang panig. Ang tactical demonstration natin ngayong araw ay pangungunahan ng isang espesyal na panauhin, anunsyo ng isang general mula sa AFP. Siya ay dating miyembro ng Light Reaction Regiment at kasalukuyang nagsisilbing tactical consultant ng ating hukbo. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakaitim na maskara ang lumitaw, hindi gaanong matangkad at payat, ngunit sa kanyang paglabas, lahat ng sundalo ay sumaludo, maging ang mga opisyal ng US ay nagpakita ng paggalang. Habang tinitingnan ni Amanda ang likod ng lalaki, may kakaiba siyang naramdaman, pamilyar ang kanyang pangangatawan, ngunit isang imposible na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang tactical demonstration na base sa isang tunay na operasyon, sabi ng lalaking nakamaskara. Sa sandaling marinig ni Amanda ang boses na iyon, kinilabutan siya. Tiyak na pamilyar ang boses na iyon, ngunit hindi siya makapaniwala. Nagsimula ang demonstration. Ang lalaking nakamaskara ay mag-isang lumaban sa 10 miyembro ng Special Forces sa isang mock battle. Ang kanyang mga galaw ay parang sining. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban na tila sumasayaw. Habang pinapanood ang kanyang mga galaw, nakumpirma ni Amanda ito mismo ang mga teknik na itinuro sa kanya ilang araw lang ang nakalipas. Ang kanyang kakaibang galaw at pag-iisip. Imposible, bulong ni Amanda. Nang matapos ang demonstration, tinanggal ng lalaki ang kanyang maskara. Sa sandaling iyon, natigilan si Amanda. Ang nakatayo doon ay walang iba kundi si Jose. Lahat ng sundalo ay pumalakpak at sumaludo. Maging ang mga general ng US ay nakipagkamay. Napakagaling na demonstration, tunay ngang isang alamat na instruktor. Gumuho ang mundo ni Amanda. Ang Jose na kilala niyang simple at tahimik ay hindi pala ordinaryo, kundi isang alamat na kinikilala ng matataas na opisyal ng Pilipinas at Estados Unidos. Pagkatapos ng exercise, ilang araw na iniiwasan ni Amanda si Jose. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Ang lalaking kilala niyang tahimik at mapagkumbaba ay isa palang alamat na kinikilala sa parehong bansa, isang pagkabiglang mahirap tanggapin. Bukod pa rito, patuloy siyang kinukulit ng kanyang mga superior para sa impormasyon tungkol kay Jose at nahihirapan siyang pumili. Ngunit naubos na ang pasensya ni Colonel Peterson. "Williams, ano na ang ginagawa mo? Wala ka pa ring naibibigay na matinong impormasyon." "Colonel, napakaingat po niyang tao. Hindi po siya basta-basta nagsasalita tungkol sa mga personal na bagay. Kung ganoon maging mas agresibo ka, kung kinakailangan, isaalang-alang mo ang pagkakaroon ng mas malalim na relasyon." May bastos na pahiwatig sa mga salita ng koronel. Nainis si Amanda. "Colonel, sobra na po yata iyan. Seguridad ng bansa ang nakataya dito. Kung wala pa ring progreso, mapipilitan kaming gumamit ng ibang paraan." Ang mga salita ng koronel ay parang banta. Alam ni Amanda kung ano ang ibig sabihin ng ibang paraan, maaari silang gumamit ng mas marahas na hakbang. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Amanda ng emergency call sa kanyang telepono mula sa panig ng AFP. "Captain Williams, may emergency. Hindi namin makontak si Jose Santos. May alam ka ba? Anong ibig niyong sabihin?" Naguguluhang tanong ni Amanda. Nawawala siya sa gitna ng isang classified operation. Ang huling komunikasyon ay 12 oras na ang nakalipas. Nanlamig ang buong katawan ni Amanda. Nawawala si Jose? Saan siya nawala? Paumanhin, hindi namin maaaring sabihin ang mga detalye, ngunit napakaseryoso ng sitwasyon. Pagkababa ng telepono, agad nagpasya si Amanda. Wala nang oras para mag-alinlangan. Kung nasa panganib si Jose, kailangan niya itong tulungan. Wala nang halaga ang utos ng koronel o ang pangangalap ng impormasyon. Muling tinawagan ni Amanda ang panig ng AFP para alamin ang sitwasyon. Ngunit dahil sa military secret, hindi nila maibigay ang mga detalye. Ang tanging nalaman niya ay nawalan ng kontak si Jose habang nasa isang operasyon sa isang bulubunduking lugar sa Luzon. "May maitutulong ba ako?" desperadong tanong ni Amanda. Paumanhin, ngunit ito ay isang panloob na usapin ng AFP. Hindi maaaring makialam ang isang dayuhang sundalo. Ngunit hindi sumuko si Amanda. Hindi niya kayang manahimik lang habang nasa panganib si Jose. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon para mangalap ng impormasyon. Sa gitna nito, nakatanggap siya ng isang hindi opisyal na tawag mula kay Colonel Bautista, isang commander ng Special Forces ng AFP. "Captain Williams, narinig kong nag-aalala ka kay Jose." "Opo."
Sobra po akong nag-aalala. May balita na po ba? Nag-atubili sandali si Colonel Bautista bago nagsabi. Sa totoo lang, napakahalagang tao ni Jose sa amin. Ang lugar kung saan siya nawala ay lubhang mapanganib at limitado ang kaya naming gawin sa isang normal na rescue operation. Kung ganoon, paano? Gusto naming humingi ng tulong ng hindi opisyal. Baka kailanganin namin ang iyong karanasan sa US Special Forces. Agad na sumagot si Amanda. Gagawin ko po ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Colonel Peterson. Mukhang narinig niya ang lahat ng usapan. Williams, alam ko ang binabalak mo, pero hindi ko iyan papayagan. Colonel, buhay po ng tao ang nakataya. May mas mahalaga pa riyan. Ito na ang pagkakataon nating malaman ang paraan ng operasyon ng AFP at ang tunay na pagkatao ni Jose Santos. Nanginig sa galit si Amanda. Colonel, hindi po ba iyan masyadong hindi makatao? Ang emosyon ay isang luho para sa isang sundalo. Ngunit buo na ang desisyon ni Amanda. Susundin niya ang kanyang konsensya kaysa sa utos ng kanyang superior. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang nararamdaman niya para kay Jose ay higit pa sa simpleng pagkagusto. Nang gabing iyon, kumilos si Amanda. Sinuway niya ang utos ni Colonel Peterson at lihim na nakipagkita kay Colonel Bautista. Sa isang operations room sa loob ng kampo ng AFP, nagsimula ang isang emergency briefing. Ang huling signal ni Jose ay nagmula malapit sa demilitarized zone na ito, paliwanag ni Colonel Bautista habang inilalatag ang isang mapa. Ang problema, masyadong mapanganib ang lugar na ito para maglunsad ng malakihang rescue operation. Ibig sabihin, isang maliit na infiltration mission lang ang posible, sabi ni Amanda. Tama, at para sa misyong ito, kailangan natin ng isang taong may malawak na karanasan sa Special Forces, tulad mo. Agad na pumayag si Amanda. Handa po ako anumang oras. 3:00 ng madaling araw, sumakay si Amanda sa isang helicopter, kasama ang mga miyembro ng Special Forces ng AFP. Isang pambihirang pagkakataon na ang isang opisyal ng US ay sumama sa operasyon ng AFP, ngunit naging posible ito dahil sa emergency situation. Habang nasa himpapawid, iniisip ni Amanda si Jose. Ang lalaking inakala niyang mahina noong una ay siya na ngayong pinakamahalagang tao sa kanya. Malapit na tayo sa target area, sigaw ng piloto. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, napakatarik ng kabundukan. Sumakit ang dibdib ni Amanda sa pag-iisip na mag-isang naiipit si Jose sa ganitong lugar. Bumaba si Amanda at ang 5 miyembro ng Special Forces ng AFP gamit ang lubid. Ang signal ay natuntun 3 kilometro mula rito, bulong ng team leader. Kikilos tayo ng pinakatahimik. Hindi madali ang paglalakbay sa masukal na kagubatan, ngunit hindi sumuko si Amanda. Isang bagay lang ang nasa isip niya, iligtas si Jose. Ang mga sundalong Pilipino na tila naantig sa kanyang determinasyon ay mas naging aktibong nakipagtulungan. Makalipas ang 2 oras, narating nila ang destinasyon. Isang lumang bunker ang nakita nila na may mahinang ilaw na nagmumula sa loob. Mukhang nasa loob siya, sabi ni Amanda habang tinitingnan ito gamit ang binoculars. Mahirap pasukin mula sa harap. Ako na ang unang papasok, sabi ni Amanda. Gagamitin ko ang mga teknik na itinuro sa akin ni Jose. Ginamit ni Amanda ang mga infiltration techniques na natutunan niya mula kay Jose. Tahimik siyang lumapit sa gusali, iniiwasan ang paningin ng mga guwardiya at pinapaliit ang kanyang mga kilos. At sa isang paraang tila mahika, nalusutan niya ang mga bantay at nakapasok sa loob. Sa basement ng gusali, natagpuan niya si Jose. May sugat siya sa binti at nakatali sa isang upuan, ngunit buti na lang at may malay pa. Jose, mahinang tawag ni Amanda. Amanda, bakit ka nandito? Gulat na sabi ni Jose. Mamaya na ang paliwanag, kailangan nating makaalis dito. Kinalagan ni Amanda ang mga tali ni Jose at nagsimula silang tumakas, ngunit sa daan, natunugan sila ng mga bantay. Ipinagtanggol ni Amanda si Jose habang desperadong lumalaban. Amanda, bakit mo ginawa ito? Sabi ni Jose na may halong pasasalamat at paghingi ng tawad. Dahil sa'yo, dahil mahalaga ka sa akin, sagot ni Amanda habang hinihingal. Noong una, akala ko mahina ka, pero ngayon, alam ko na, isa kang taong hindi ko kayang mawala. Matapos nilang mapabagsak ang lahat ng bantay, ligtas silang nakatakas. Sa loob ng helicopter, hinawakan ni Jose ang kamay ni Amanda. Maraming salamat, isinugal mo ang buhay mo para sa akin. Natutunan ko na rin. Hindi dapat husgahan ang tao base sa itsura. Tahimik ka pero ikaw ang pinakamalakas na taong kilala ko. Ilang buwan ang lumipas.
Nag-resign si Amanda sa US military at nanirahan sa Pilipinas. Simple lang ang kanilang kasal ni Jose, ngunit makabuluhan. Sa harap ng mga opisyal ng militar mula sa parehong bansa at ng kanilang mga pamilya, ipinangako nila ang walang hanggang pag-ibig. Maging ang mga magulang ni Amanda ay nagbago ng pananaw matapos bumisita sa Pilipinas. Humanga sila sa pagkatao ni Jose at sa yaman ng kulturang Pilipino. Anak, isang napakabuting tao ang nahanap mo. Mukha lang silang simple, pero ang mga lalaking Pilipino pala ay mga tahimik na mandirigma, emosyonal na sabi ng kanyang inang si Margaret. Sa gabi ng kanilang kasal, sinabi ni Amanda kay Jose, "Noong una kitang makilala, hindi ko alam na ganito ka pala kahanga-hangang tao." "Ganon din ako," sagot ni Jose. "Hindi ko alam na ganito ka pala katapang at kabuting tao." Nagtinginan sila at ngumiti. Ito ang sandali ng pagkatanto sa tunay na pag-ibig na nalampasan ang anumang paunang husga. Sa wakas, naunawaan ni Amanda, ang tunay na lakas ay hindi maingay at magarbo, kundi nakatago sa isang tahimik at mapagkumbabang puso. Ito ang pagtatapos ng ating kwento. Maraming salamat sa iyong panonood. Nawa'y nakapaghatid kami ng kaunting init sa iyong araw. Maaari mong ibahagi ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba.